Par, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Nuli kay Guyo habang nagpapakain ito ng mga manok niya. Oo naman par, nauna akong nagising sa dalawa dahil mamaya uwi ako upang pakainin naman ang mga alaga ko. Sagot naman ni Guyo sa kanya habang nakangiti. Nang marinig ito ni Nuli, ninais na lamang niyang tumulong dito upang sila ay magkausap din. Siya nga pala pare, ayos lang ba sa inyo na muli kaming sasama sa paglalakbay ni Manong Duming? Kayo ni Ambong? Tanong niya. Diyos naman Kanuli, ayos lang sa amin ng ama mo ang pag-alis nyo. Ang mahalaga lang naman sa amin, bilang kaibigan nyo din, uwi kayong ligtas at kumpleto ang bawat ng parte ng katawan nyo. Alam naming hindi kayo pababayaan ni Manong Duming. Pero sana Kanuli, kapag natapos na ang inyong misyon, umuwi kayo sa lalong madaling panahon para naman muli tayong makadayo ng sabong kagaya ng dati. Sagot naman ni Guyo. Nang marinig ito ni Nuli, tumango lang naman ito habang napangiti ang mga labi. Makalipas ang 3 araw, muling bumalik si Manong Duming sa bundok. Kaya nagkaroon pa rin ng oras kahit papano sila Nuli para lumaban ng sabong sa kanilang lugar, kasama ang lahat niyang mga tagapag-alaga ng mga manok niya. Sa paglipas ng 2 linggo, muli na namang bumalik ang ermitanyo para sunduin sila. Nang tuluyan na nilang maihanda ang lahat na kanilang gamit, ay agad nilang inihanda ang mga armas na kanilang dadalhin. Sa pagdating ng kanilang pangkat sa bundok ng Lagtok, kung saan ang kubo ng ermitanyo, agad naman nilang nasipat sila Tonyo na naghihintay sa kanilang pagdating. Siya nga pala Manong Duming, ano nga bang nilalang ang susumpuhin natin? Tanong ni Nuli. Kalma ka lang Nuli, di naman tayo alis dito sa lugar ninyo eh. Sagot naman ni Tonyo. Dahil sa sinabi noon ng kanyang kaibigan, ay mas lalo pang gumulo ang isipan ni Nuli. Itong grupo naman ni Danilo, nakasunod lang sa plano ng ermitanyo na para bang walang problema sa kanilang pangkat. Sa pagpasok nila sa tahanan ng ermitanyo, pinili na lamang niyang makinig sa kanilang magiging plano. Habang naglalahad ang ermitanyo sa kanilang plano, ay doon nalaman ni Nuli na tutungo pala sila sa pugad ng mga tikbalang at tayo na magiging gabay ng mga mababarang nasusupil sa mga taong may kapangyarihan na kagaya nitong si Nuli at Danilo. Marami namang umiikot sa kanyang isipan noon na mga katanungan, kagaya ng ano ang papasukin nilang daan upang malaya nilang mapuntahan ang lugar ng mga tayo. Dala ng kuryosidad nitong si Nuli, ninais niyang lakasan ang kanyang sarili upang tanungin ang ermitanyo tungkol sa daang papunta sa mundo ng mga yon. Huwag kang mag-alala sa daang ating papasukan Nuli. Marami niyan dito. Isa na yang bahay ng kaibigan ko. Sagot naman ng ermitanyo habang nakaturo sa napakalaking baliti na naroon mismo sa gilid ng pamamahay niya. Nang marinig niya ito, ay halos kinilabutan siya sa sinabi nito, lalo na nung makita niya ang baliti na punong-puno ng lumot. Ayon sa plano ng ermitanyo, na pagsapit ng gabi noong mismong araw, ay mag-uumpisa na ang kanilang paglalakbay patungo sa mundo ng mga tikbalang at tayo. Gagamitin nila ang lagusang ginawa ni Ginoong Constancio noon
upang maisagawa nila ang kanilang misyon. Dagdag pa ng ermitanyo na mas madali ang kanilang paglalakbay nung gabi dahil nagkataong bilugan ang buwan at maraming mabubuting engkanto ang gumagala sa paligid na tutulong sa kanila. Lahat ng mga nilalang na kaibigan ng ermitanyo sa bundok ay magagabayan ang paglalakbay nila patungo sa mundo ng mga tayho na sinasabing magiging kakampi ng mga itim na mambabarang at gabunan upang wasakin ang mga kagaya nila Nuli at Manong Duming. Kaya minabuti nilang hanggat hindi pa lumalim ang ugnayan ng mga mababarang sa mga nilalang, puputulin na nila ito. Bago pa man sumapit ang 9:00 ng gabi, ay nakahanda na nga ang buo nilang grupo. Paglabas nila ng tahanan ng ermitanyo, ay agad naman silang nagpakawala ng mga dasal sa hangin upang walang makakita na mga masasamang nilalang sa paligid. Sa pagdating nila sa likurang bahagi na kanilang pinupuntahan, doon nila nakita ang isang napakalaking baliting na babalot ng mga alitaptap. Sa paglapit ng ermitanyo dito, agad itong nagpakawala ng mga usal hanggang sa unti-unting natuklap ang balat ng puno. At doon lumitaw ang isang lagusan na may umiikot na tubig na papaloob. Maya-maya pa, paglapit pa dito ng ermitanyo, agad naman niyang hinawakan ang tubig na umiikot sa kanyang kamay. Habang ginagawa ito ng ermitanyo, panay naman ang pagbanggit nito ng mga katagang hindi pamilyar sa kanilang lahat maliban lamang nitong ermitanyo. Ilang segundo pa ang dumaan, nakakita na nga sila ng isang liwanag na nanggagaling sa umiikot na tubig na yon. Maya-maya pa, biglang nilamon ng lagusang yun ang kanilang pinuno. Yun na ang hudyat para sa kanilang pangkat upang sumunod na rin sa ermitanyo. Sa pagpasok nila sa umiikot na tubig, ay nakaramdam sila ng sakit sa kanilang mga ulo na para bang nakasakay sila sa isang napakabilis na sasakyan. Habang patuloy nilang nararanasan ang mga kaganapang yon, nararamdaman din nila na para bang ilang taon na ang lumipas magmula nung makapasok sila sa lagusan. May mga nasisilayan din silang malalaking bituin sa mundong kanilang pinasok na halos nakaagaw sa kanilang pansin. Maya-maya pa ay pareho silang nawala ng wisyo. Sa pagkawala ng kanilang wisyo ay ang pagpasok sa kanilang mga isipan ng iba't ibang panaginip. Pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang masilayan niya ang kakaibang mundo na kanyang nakita. Iyo, gising ka na pala. Kamusta naman ang panaginip mo? Ito ang mundo na palaging pinapasok ni Gorong Castanyo at Sanoy. Bungad nito habang tumatawa. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pag-abot ng ermitanyo ng kanyang kamay upang bangunin si Nuli. Nang makatayo na siya, ay nasipat niyang nakahiga rin ang buo nilang kasama, hindi kalayuan nilang dalawa. Hindi na niya ito nagawang maitanong sa ermitanyo dahil labis ang kanyang pagkagulat sa lugar na kanilang narating. Habang hinihintay nila ang pagising ng iba nilang kasama, pilit naman siyang nagtatanong sa lugar na kanilang pinapasok. Ayon kay Manong Duming,
na ang lupaing yon ay ang entradang lupain ng mga Tayho na kung saan doon magsisimula ang kanilang paglalakbay patungo sa kinaroroonan nila Castancio. Nabalitaan kasi nila Manong Duming na kasalukuyang nakipaglaban si Gurong Castancio sa mga nilalang na nagbabalak na bumaba sa mundo ng mga tao para ubusin ang mga kagaya nilang Antingero at Ermitanyo. Kung kaya't ninais nilang unahan ang mga ito. Dagdag pa ni Manong Duming na ang kinakaharap noon ni Gurong Castancio ay ang mga uri ng Tayho na magpaalipin sa mga mambabarang. Sa madaling salita, mga itim na lahi ang mga Tayhong kanilang kakalabanin at tikbalang na masasama ang uri. Ayon kay Manong Duming, hinaharangan ng mga itim na Tayho ang mga mabubuting kauri nila na bumaba sa mundo ng mga tao upang mapigilan ang pagyaman ng kalikasan. Lahat ng galagusang kanilang dinaraanan ay maaring binabantayan ng bawat uri ng nilalang. Habang patuloy silang nag-uusap ni Manong Duming, hindi nila napapansin ang kumukubli na mga nilalang sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang dumaan, tuluyan na ngang nagising sila Mang Carpio at ng pangkat ni Tonyo. Bali sa pagkakataong yon, nasa 10 na silang pumasok sa lugar ng mga Tayho at tikbalang. Sa pagtayo ni Tonyo at ng pangkat ni Danilo, ay biglang nanlaki ang mga mata nito at agarang nagsisisigaw na para bang may nakikitang hindi kayaayang mga nilalang. Nang marinig ni Manong Duming ang pagsisigaw ni Tonyo, agad rin naman nilang tinititigan ang lugar na sinasabi nito. Pagsipat nila sa isang nagliliwanag na malaking puno ng kahoy, laking gulat na lamang nila nang makasilay sila ng kakaibang nilalang na nagmamasid sa kanilang ginagawa. Ilang minuto pa ang dumaan, biglang nag-aalulong ang nilalang na yon na para bang isang lubo o aso. Paglalarawan dito ni Nuli, maalintulad mo ang tindig nito sa isang taong unggoy na may kalabaw na mga paa. Ang tanging pinagkakaiba lang ng mga nilalang na yon sa isang taong unggoy, ang hugis ng katawan nito at kaanyuan. Meron itong bilugan na mga kamay at may matatalas na tinik papaikot sa kanyang katawan. Nanlilisik din ang mga pulang mata nito na labis nilang ikinagulat. Walang labi ang mga nilalang na yon at meron itong malas sa kalabaw ng ngipin. Nakasuot din yun ng isang balat ng hayop at meron itong malakalabaw na mga paa. Nang magkatitigan sila ng mga nilalang na yun, bigla itong lumabas sa kanyang pinagkukublian. Agaran ang pagsunggab nito sa kinaroroonan nila Manong Duming na siyang labis na ikinagulat ng pangkat nila Nuli. Hindi kasi nila noon inaasahan na ganon kabangis ang nilalang na kanilang nasilayan. Paglapit ng kakaibang Tayhong yon sa kanilang kinaroroonan, laking gulat na lamang nila Nuli nang mapansin nilang napakatigas ng kabal nito sa buong katawan. Hindi ito nagagawang masugatan ng kanilang mga sandata kapag hindi gaanong dinidiinan. Kapag nasusugatan din ang mga nilalang na yon, ay mas lalong naging malakas ito ng ilang beses. Sa ilang minutong pakipaglaban nila sa mga Tayho, ay halos ibinuhos na nila ang kanilang kakayahan upang mapaslang lamang ang nilalang na yon. Ang ginawa noon nila Manong Duming ay pinaikutan ito ng mahiwagang mga baging upang magawa nilang limitahan ang galaw nito. Nang tuluyan ng makahanap ng pagkakataon si Nuli, agaran din naman niyang
itinarak dito ang kampilan ng mga diwata. Sa pagtarak ni Nuli ng kanyang armas, biglang nagsisigaw ang tayho habang sumusuot sa mga makakapal na gubat. Hindi na ito nagawang habulin nila Nuli, gawa ng hindi sila pamilyar sa lugar na yon. Tama nga ang hinala ko. Marami nang naninirahang demonyo sa lugar na ito. Kaya unti-unting sumasama din ang mga tayho. Sana lang mabalitaan ni Macario ang mga nangyayari dito sa mundo ng mga tayho. Wika ng ermitanyo. Bakit mano? Hindi pa ba ho kayo nakaengkwentro ng ganong nilalang sa tuwing nadadapo kayo sa lugar na ito? Tanong naman ni Nuli. Hindi pa Nuli. Kadalasan kasi, ang nagbabantay sa mga lagusan ay mabubuting tayho. Ginagabayan nila ang mga ermitanyo at babaylang nadapo sa kanilang mundo dahil kinikilala nila ito na mga panauhin. Ngayon nga, labis na akong nagtataka kung bakit hindi na ako nakakakita ng mga mabubuting elemento sa lugar na ito. Pagpaliwanag naman ng ermitanyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Nagsindi sila noon ng ilang sulo, gawa ng medyo may kadiliman pa ang buong paligid. Hindi kasi gaanong nagbigay ng sapat na liwanag ang hindi mabilang na maliliit na buwan sa mundong yon. Pero malalaki ang bituin sa mundong yon. Kahit umaga ay nakalitaw pa rin ang mga ito kasabay ng haring araw. Sa patuloy ng kanilang paglalakad ay nadapo na nga sila sa isang lugar na maraming matatalas na mga bato. Makakapal din ang hamog sa lugar na yon, kung kaya't limitado ang kanilang mga nasisilayan. Hindi naman alintana sa ermitanyo ang ganong lugar dahil ilang bisis na silang nadapo sa lugar na yon. Pero mas madalas sa mundo ng mga engkanto. Mag-ingat kayo sa lugar na ito. So, okay. Medyo gumanda na naman ang kwento mga kermitanyo. Grabe no? Pumasok sila sa mundo ng mga tayho. Paano siguro nila yun nagagawa? Tanging malalakas na ermitanyo at antingero lamang ang may gawang makapasok sa mundong yon. Lalong-lalo na sa mga albularyong naghanap ng mga halamang gamot sa mundo ng mga yon. So, abangan natin ang susunod na yugto. Maraming salamat sa panunood, lalong-lalo na sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel at sa mga bantog na sabongero na mahilig makinig sa mga ganitong kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Yun lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.